Okay. So listen carefully. Ano sabi ng Panginoon? Makinig kayo! Sabihin mo sa iyong katabi. Makinig ka, kapatid. Makinig kayo, wika ni Jesus. Ano sabi ng Lord? Darating na ako! Hello! Darating na ako! Naniniwala ba kayo? Darating na ako! Dala ko ang gantimpala ibibigay kanino? Sa bawat isa na ano? Ayon sa kanyang ginawa. Hello? That is warning. Anong warning ng Lord? Anong instruction ng Lord? Makinig kayo. Ano ang warning ng Lord? Darating na ako. Sino naniniwala na palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon? Okay? Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. So the blessing in the warnings. Amen? So, ano ang dala ng Lord sa kanyang pagbabalik? May dala siyang gantimpala na kanino ibibigay? Sa bawat isa na ano? Base ayon sa kanyang ginawa. Hello? So tayo pala, sa bawat ginagawa natin araw-araw, ginagawa natin sa tao, ginagawa natin saan? Sa company, ginagawa natin sa gawain ng Lord, may gantimpala. Amen? Ano ang gantimpala kaya ng Panginoon? Kung mabuti ang ginawa mo, nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka na pagmamahal. Kung nagtanim ka ng puot, aani ka rin na puot. Kung nagtanim ka ng piso, ang ani mo is 1,000 piso. So, sabi dyan, base, ayon sa kanyang ginawa. So, lahat ng ginagawa natin, masama at mabuti, ipagsusulit po natin. Kanino? Sa Diyos. Amen? So, lahat pala ng ating ginagawa, may gantimpala yan. Amen? Tumulong ka sa kapatid mo, tutulungan ka rin pagdating ng araw. Hello? Amen? So, bawat tanim natin, bawat tapo natin, ng mabuti, aanihin natin din ay mabuti. Amen? So, kaya ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, sa ginawa mong kabutihan, hindi yan nawawala ng saysay. Amen? May gantimpala ang Diyos sa'yo dito sa lupa. Paano yun? Gagamit ang Diyos ng tao, ng uwa, to bless you. Ayon sa iyong ginawa. Amen? So, at lahat ng ating ginawa on the record, kaya pagharap natin sa Panginoon, merong paghuhukom. Amen? Paano pastor ang paghuhukom? Kung ano yung ginawa ko, judge ako ng Lord. Kaya mapapanood natin, kung tayo YouTube, di ba? Kung naman tayo humarap sa Panginoon, okay, sinubukan siya na, puting-puti, damit. Naman isa, humarap sa Diyos, ang ginawa ng dalawang anghel, itinapon siya doon saan? Sa pangina? Doon sa India. Okay? So, ang una natin, number 1, ibibigay ng Diyos ang gantimpala sa bawat isa ayon sa ginawa ng
tao. Basahin natin. Okay? So, negative pala, kaya huwag tayong magsasawa na gumawa ng mabuti sa kanyang gawain. Amen? Nagtanim ka ng oras? Hindi yan masasayang. Nagtapong ka sa gawain ng Panginoon, hindi yan masasayang. Amen? Nagtanim ka ng panalangin, nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng mahal. Okay? So, in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. So, tayo Tagalog na Tagalog dahil last na ito ang ating buwan ng wika. So, sabi dyan, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman. Hello? Sa hukuman ni Kuya Santi, Kristo. Sa hukuman ni Kristo. Upang tumanggap ng ano? Ng karapatang kabayaran sa mga bagay na ginawa natin habang nabubuhay sa katawan ito. Amen. Sa palagay natin, ano kaya yung akin ang ginawa maganda? Ate Angel, ano ba yung mga bagay na ginawa natin? Baby, mayroong matandang tatawid. Mga kaya ako dito sa Kalamba. Pag may natawid na matanda, ay tatawid ka po ba? Opo, oo. Sige po, sabay na po tayo kasi takot din ako tumawid. Okay, iba pag kami kasamang senior eh. Okay? Diba? So, lakas loob ako. Diba? Pinipilit kong tumulong. Amen? So, kaya sa buhay po natin, tatandaan po natin, merong kabayaran ang lahat ng bagay na ginawa mo dito sa lupa. Amen? Kaya, as a Christian, gumawa na po tayo ng mabuti. Amen? Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Amen? So, wala tayong pagbubutihin sa lupang ito kung hindi yung takbo mo kay Kristo. Amen? Kumusta ang takbo mo kay Kristo? Kumusta ang takbo mo sa Panginoon? Tumatakbo ka bang pakaliwa? Tumatakbo ka bang ikaw ay papunta sa dilim? Tumatakbo ka ba sa liwanag? Hello? Walang may tatago sa Panginoon. Iniisip ka lang natin, alam na ng Diyos. Amen? Magtago ka man sa ilalim ng lupa, alam ng Panginoon. Hello? Kaya sa buhay po natin, ibibigay ng Diyos ang gantimpala sa bawat isa ayon sa ginawa ng tao. Amen? So, malapit ng dumating ang Panginoon. Pagbubutihin ko na ang lakad ko kay Jesus. Pagbubutihin ko na ang aking ginagawa sa gawain ng Panginoon. Pagbubutihin ko na ang aking relasyon sa Diyos. Kapag ayos ang relasyon natin sa Panginoon, meron niyang reflection. Meron niyang outcome. Gagawa ka ng mabuti sa gawain ng Panginoon. Amen? Pero kung ang ating relasyon 50-50 sa Panginoon, hindi mo maibibigay ang mga bagay na dapat mong gawin sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga tao. Pero tandaan natin, lahat ng bagay, masama at mabuti, ipagsusulit natin. Kanino? Sa Diyos. Amen? So, anong sabi doon sa verse 13? Ako ang Alpha at Omega. Amen? Ibig sabihin, ay ano? Siya ang una, siya ang huli, at pasimula. So, ibig sabihin, darating ang Panginoon. He is the Alpha and the Omega, the beginning
and the end. Amen? Matatapos ang mundong ito, mga kapatid. Ang tanong, bago matapos ang mundo, ano yung focus ng buhay mo? Pakamadatnan tayo ng Diyos kung nasaan tayo. Amen? So, hindi dapat ganun. Pagbutihin natin ang relasyon ng Diyos. And I believe, kapag tama ang relasyon natin sa Diyos, lahat ng gagawin natin, tama at mabuti. Amen? Walang malapit sa Diyos na mali ang tinatahak. Walang malapit sa Diyos na mali ang mga pinagsasabi. Amen? Walang malapit sa Diyos na ang mga ginagawa ay pangkadiliman. Hello? Darating na ako, sabi ng Panginoon. Amen? So, nagwa-warning ang Panginoon. Kaya sinasabi ko sa Biblia, ang nananatiling tapat. Kanino? Sa Diyos. Nananatili hanggang kailan ang iyong katapatan? Hanggang kailan ang iyong pagmamahal? Hanggang kailan ang iyong pagsunod? Dapat hanggang wakas. Bakit po? Dahil doon ka maliligtas. Ang nananatiling tapat hanggang wakas siya, maliligtas. So dapat bit-bit natin, sa puso natin, sa isip natin, sa buhay natin, ang salitang tapat, katapatan sa Diyos. Pag tapat ka sa Diyos, tapat ka rin sa asawa. Amen? Pag tapat ka sa Diyos, nadun din yung iyong faithfulness sa gawain ng Panginoon. Di na mo atin dyan. Hello? Ayoko na. Daming bawal. Yan ang bawal eh. Hello? Depende yan sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya nga ang mga taayaw ng warning, gusto blessing lang. Amen? Nakakatulong po ba ang warning? Amen? Okay? So, kaya tandaan po natin, kahalagaan po natin ang salita ng Diyos. Pag-uwi natin, nagwa-warning ang Lord, malapit na siyang dumating. Hello? Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pangyayari na talagang ibang klase ang panahon ngayon? Amen? Ilang bansa ang biglang nagkaroon ng malaking baha. Tsunami. Saan-saan yung ibang bansa ngayon? Japan. Saan pa? Sa Texas. Saan pa? Saan? Sa Russia. Sipin mo? Building. Biglang gumuguho. Ang laki ng baha. Ang mga sasakyan parang naging laruan. Hello? That is warning ng Panginoon. Pero kailan lumalapit at ngumukoy ng tao? Kailan po? Kapag meron ng pangit na sitwasyon. Hello? So, huwag natin hintayin ang matinding problema. Smooth man ang buhay mo. May problema ka man. Yakapin mo ang salita ng Diyos. At yakapin mo ang pakikinig. Yakapin mo ang pagsunod. Hello? Dahil doon, babatay ang gantimpala mo sa iyong mga bagay na ginawa. Amen? So, in verse 14, mapalad ang naglilinis ng kanila kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok. Saan? Ano yung lungsod? Ano yung lungsod? Ang kaanang
Diyos ang kalangitan, ang Jerusalem, at kumain ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Hello? Tingnan nga po natin ang ating pong sarili sa Panginoon. Anong ibig sabihin po niyan? Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan. Ano kaya yun? Ano yung kasuotan yun? Ano po yung kasuotan yun? Saan yan sumasagisag? Sumasagisag yan sa buhay ng tao. Amen. Hello. Tao po ang tinutukoy dyan. Ginamit lang yung kasuotan. Amen. Dahil ang tao, nakarinig na ng salita, tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Nangunguna yung flesh. Nangunguna yung lust. Amen. So, sumasagisag yan sa buhay ng tao na dapat ang tao na may maintain yung malinis na buhay sa harapan ng Panginoon. Amen? Hello, kabataan. Ibig sabihin, yung kasalanan hindi nananatili sa buhay ng Kristiyano. Amen. Sino dito nagkakasala? Amen. Lahat po tayo. Pero hindi na tayo namumuhay. Buhay mo na ang magbura? No. Buhay mo na ang magsinungaling? No. Amen? So, iba na yung ating buhay. Bakit? Tayo po ay tinubos na dugo ni Jesus. Dugo ng ating Panginoon. Amen. So, dapat nai-enlighten po tayo. Kasi may mga Kristiyano, sanay magsinungaling. Sanay na makipag-compromise. Eh, sabi dyan, kapag nililinis natin ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, meron tayong access. Bibigyan sila ng karapatan. Saan? Pumasok. Kapag ikaw may access kay Saul, anytime pwedeng lumapit si Kuya Rudy. Tama? Kung ikaw may access sa president, kilala ka ko, papasukin mo si Lee. Wow! Hello! Pero kung wala, ay wala. Amen? So, bibigyan tayo ng karapatang pumasok sa lungsod. Amen? Yun yung bagong Jerusalem. That is heaven. Ang tahanang inihanda ng Diyos sa iyo. Amen? In Matthew 24:13, ano pa sabi doon? Anak, nandyan ba? O, basahin nga po natin. Matthew. Matthew 24. So, sabi dito, sinabi ng Panginoon, ang nagtitiis hanggang wakas siya, maliligtas. Amen? So, ibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. So, ibig sabihin,
gandang buhay natin kapag tayo ay nasa langit. Amen. Sino gusto ng langit? Ang daming gusto pumasok sa langit. Pero, ang malungkot, hindi inaayos ang buhay. Gusto sa langit lang. Pwede pa yun? Lahat ba ng taga-CEC, langit na? Hello? Itanong mo sa iyong katabi. Kapatid, langit ka na ba? Hello? Say will come, irarapture ang church. Pero hindi lahat makakasama. Amen? Ngayon pala, pagbutihan na natin. Anak, pakita mo nga yung video. Tama ba? After, no? O, ano ang number 2 natin? O, number 2. Anak, pakita mo. Bibigyan ng Diyos ng karapatang makapasok sa banal na lungsod ang taong sumusunod sa kanyang kalooban. So, kung sumusunod sa kalooban ng Diyos, hello, tanong, sumusunod kaya ako sa kalooban ng Diyos? O kalooban ng aking sarili? Praise. Okay? So sabi ng Lord again, binibigyan ng Diyos ng karapatang makapasok sa banal na lungsod ang taong sumusunod sa kanyang kalooban. Bakit bang ating maikita ito? Hello. So tingnan natin itong video. Praise. Oh, listen. Yes. At totoo po yan. Hello. Kaya marami pong gustong pumunta ng langit. Pero ang totoo, hindi inaayos ang relasyon sa Panginoon. Maraming pumapasok sa churches, sa iba't ibang churches. Hindi seryoso. Ano ang hawak? Cellphone. Naglalaro? Nakikipag-chat. Hello. Sabi po nung isa kong nakausap, sabi ko, ate, kumusta po ba ang church sa inyo pong buhay? Kayo po ba'y nabe-bless? Opo, pastora. Nakita ko po sa church natin na simple lang tayo, simple lang kayo. At nabe-bless po ako, kaya tinanong ko po ang aking mga anak, o sana pa tayo talaga mag-church? Mami, doon tayo sa CTC. At sila ay maraming napuntahan church. So, sa ibang church, merong coffee break. Sa church, mga nakahawak ng cellphone. Sa church, pwede pa lang habang kayo nakikinig sa pastor, kumakain. Yung ibang attendee, relax, gusto yun. Pero yung gustong lumalim sa Panginoon, pastora, parang hindi po ako lalago doon. Hello. So, iba-iba ang culture ng church. Ako, hindi rin pabor doon sa coffee break. Hello, Ate Juliet, baka meron kang pa-coffee dyan. Bakit? Nawawala tayo sa saan? Sa focus. Ay, nagustuhan mo ka ang timpla ni Ate Juliet. Ate Juliet, isa pa nga. Hello. Eh, meron pang bangos kay Flex. Pahingi naman. Wala na. Anong naging laman ng tiyan mo? Puso, pamor. Paglabas, high blood. Pwede, di ba? So, kaya, mga magulang at mga kapatid, hindi lahat papasok sa langit. Amen. Ako'y nilalabang ko lagi sa iyak sa panalangin ng pamilya. Dahil nakarinig na nakapunta ng church, pero ayaw.
Hello? May mga pamangkin ako na talagang wala. Hinihili ang kasalanan. Pero lagi akong nagsasabi, lagi kong sinasabi ang heaven, lagi kong sinasabi ang impyerno. Amen? Eh talagang merong anghel eh. Sabi ng inay, napaka-laking lungsod. Sabi ng inay, napakalayo yung aking nilakad. Hello? At sinabi ng anghel, bumalik ka, bumaba ka sa lupa. Dahil hindi pa oras. Amen? So, totoo. At hindi natin alam ang kamamatayan natin. Amen? Hindi mo kayo tinatakot. Sino mag-aakala, diba, na yung iba nating kapatiran kinuha na nilo? Ang tanong, ready ka ba sa pag-uwi sa Ama? Hello? Are you ready, Christians? Amen. O yung iba, hindi nasagot. Kung hindi pa tayo ready, aba, kailan tayo magre-ready? Ako, hindi ko alam. Diba? Kung bukas, aabutin ko pa ang September. So, pagbutihin mo na ang relasyon mo sa Panginoon. Dahil hindi lahat ay papasok sa banal na lungsod. Kagaya ng kabataan. Okay? Seryoso ang mga magulang. Pero pag natin ng charge, nagsesalpo. Pag umuwi ng bahay, focus social media. Amen? Heto ang buhay ngayon. Busy-busy na sa maraming bagay. Okay? So, hindi tayo papayag. Sabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Hello? Amen? So kaya si Lord ang tinitingnan yung pagganap sa kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos na ikaw at ako ay magpatama sa social media? Kuya Russell? Hello? Heto ngayon yung trabaho ng mga tao. Amen? Pag nasabihan, papatamaan ka sa social media. Hello? Nag-iba lang ng girlfriend. Mas maganda naman ako doon kung bakit ako ay pinagpalit. Meron pang ha. Hello? Amen? Ang Kristiyano hindi dapat ganun. Hello? So, puso ang ating pong pagbutihin. Amen? So, ulit, hindi ang bawat isa ay nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino ang papasok? Yung gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Ay pag-akyat natin sa langit, meron yung anghel. Rose, hindi ka dito. Joke lang. Amen? So, kaya, ayusin po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Next. Anong verse ang nakasunod? 17. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, halika! At ang nakinig ay nagsabi rin, halika! At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig kumuha ng tubig ng buhay na walang bayan. Hello? Sino po ang nangungusap dyan? Ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin.
magpaanyaya. Amen? Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, halika, at ang nakikinig nagsabi rin, halika. Pag sinabing ikakasal, sino po yun? Sino po yun ang babaeng ikakasal? Ang iglesia, ang mananampalataya. Hello! Ikakasal ka ba, Ate Angel? Amen. Nakindat siya. Kanino ka ikakasal? Unang ikinasal sa Panginoon. Bago kay kuya mo. Nauna na si Lord. Amen? So, ang babaeng ikakasal, yan po ay ang iglesia ni Kristo. Tayo po yung mananampalataya. Amen. Ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako ay makapasok doon sa banal na lungsod. Nagpapaanyaya ang Panginoon sa atin. Kung yan ay mabasa ko, sabi ko, Lord, that is your invitation. That is your warning. Hindi ko po kayo kilala personally. Maaaring ang iba sa atin ay may kimkim na galit. Maaaring ang iba sa atin ay may kinikimkim na sama ng loob. May kinikimkim ng mga maraming problema. Hello. So, umapit lagi tayo sa Panginoon. Ano yung kinauuhawan natin? Ang iba, maybe, uhaw sa pagmamahal. Maybe ang iba ay yung alam mo ikaw ay dry na yung spirit mo, pero hindi ka pa din lumalapit sa Panginoon. So ang nais ng Diyos, ikaw at ako, anuman ang sitwasyon mo, lumapit sa Diyos na nagbibigay ng tubig ng buhay. Na walang bayad. Amen. Kapag lapit mo sa Panginoon, sabi po nung bishop, lahat ng mga pastor pumunta dito sa unahan. At maraming sinabi ang bishop patungkol sa pastor. So yan, narinig po ng leader, sabi po ng isang leader, Pastora, sana lahat ng leaders narito. Hello. So doon lumuhod ang mga pastor at doon ako ngumoy-ngoy sa altar. Amen. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Pangunahan mo ako. Amen. Ang dami nating bitbit. Pero ang malungkot, ang Kristiyano, inilalagay dito. Bet. Hindi maramdaman ang tubig na nagbibigay ng buhay, kundi si Jesus. Na kapag iniiyak mo yan sa Panginoon, pagtayo mo, wala na. Bahala ka na, Panginoon. Amen? Hello? Ang salita ng Diyos ay salamin po natin. Amen? Hindi basta natin ito binabasa. Pinapakinggan natin. At sinusunod natin. Sayang mga magulang at mga kapatid, kung ang kapit natin sa Panginoon ay napakababaw. Bibigay ka, bibigay. Amen? Lagi kang maghahanap. Laging kulang. Laging uhaw sa material na bagay. Walang contentment ang maraming Kristiyano. Why? Hindi nauuhaw sa Panginoon. Uhaw lagi sa material na bagay. Amen? So, lumapit tayo sa presensya ng Panginoon. Alam na alam ng Diyos kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. In Jeremiah 17:17, mapalad ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa
sweldo mo. Hindi sa magagawa ng pamilya mo. Hindi sa magagawa ng church. Sabi dyan, mapalad ang taong nananalig. Ano mangyayari? Pagpapalain ang umaasa sa atin. Amen. Hello? Dito po may paanyaya ang Diyos. May imbitasyon. Kapatid, ang dami ng imbitasyon ng Diyos sa iyo. Kumusta ka ngayon? Number 3. Bukas sa lahat ang paanyaya ng Diyos. At ang tumugong dito ay makakasumpong ng pagpapala ang buhay na walang hanggan. Amen? Hindi pa pwedeng pagpapala agad at langit tayo eh. Amen? Pag mabuti ang iyong ginagawa sa school, ang ganda ng grades mo. Tayo tinitingnan din ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Ay, ang anak ko ito ay napakasipag. Ay, ang anak ko ito ay talaga namang lumalaban sa maraming hamon ng buhay. Ay, ang anak ko ito ay... Ano sabi? Pinadala ni Ate Juliet sa isi ng leaders. Sabi ng matanda, bakit ako nandito? Lagi naman ako nag-church. Bakit ako nandito? Lagi naman ako nagbibigay ng ikapo. Sabi, mga tao yun, nasa impyerno. Hello? Bakit ako nandito? Akala ko okay lang na makiapit. Hello? Anong sabi doon sa ating talata? Anak, balikan mo ngayon. Anong version? Ano yung verse 15? Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong. Ano yung buhong? Masasama. Mga mangkukulam. Wala naman siguro ditong nangkukulam. Hello? Tingnan nyo ngayon yung katabi kung mukhang mangkukulam. Wala, di ba? Okay. Oh. Mga mapakiapid. Oh, wala ding nakikiapid dito. Hello? Good boy, Kuya Atan. Amen. Okay. Mga mamamatay tao. Oh, meron bang mamamatay tao? Wala din. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pwede. Pwede po ba? Christian Sundays? Hello? Mamamatay tao. Spiritually speaking. Hindi tayo mga killer. Pero baka pinapatay natin yung spirit and soul na hindi natin pinapakain ng salita ng Diyos, hindi tayo nananalangin. Baka patay na yung spirit natin. Amen? Hello? Hindi ka nga pumapatay ng tao, hindi ka mamamatay. Pero pinapatay mo ang iyong spirit, ang iyong soul. Kaya, pagdating na problema, hindi ka makalaban. Kaya, ang relasyon mo sa Panginoon, on and off. Hello? Bukas, patay. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. O baka tayo meron pang alaga sa bahay na ano? Sinasabing need yun ni Jesus. Hello? Sino may idolatry pa sa bahay? Hello? So praise the Lord si Ate Eden. Nang ma-encounter niya si Jesus, isinuko niya ang mga idolatry. Amen? O baka naman wala kayong idolatry sa bahay ninyo. Bakit meron kayong idolatry? Sinasamba nyo ang asawa nyo. Sinasamba nyo ang inyong anak. Sinasamba nyo ang artista. Si Anggi na lang ang artista. Hello? Hello?
Very good. Amen? Baka idolatry ninyo ang pera. Ay hindi ako mag-iingat po, sayang. Hindi ako magbibigay, kulang. Hello? Ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Amen. Dapat alaya na po tayo. Wala nang lying in spirit. Kaka tayo liar, ano sabi doon? Liars go to hell. Pagkataan. Hello. Naka, bakit late ka nang dumating? Di ba ang awas mo, alas 3 na dito ka na? Bakit alas 6 na, alas 7 na? Eh kasi nag-research po ako. Research daw, pero dating. Hello. Amen. Kabataang Kristiyano. Kahapon meron kaming kasamang ganda ng bata. Nakasakay ako sa kotse ng pastor. Nag-uusap sila. Isang kabataan. Maaga. At kasama namin kahapon. Okay. So kaya tayo po ayusin natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Amen? Upang tayo ay makapasok saan? Sa banal na lungsod. Bukas sa lahat ang panyaya ng Diyos. At ang tumutugon dito ay makapapasok ng makasusumpong ng pagpapala ang buhay na walang hanggan. Ano ang ating conclusion? Ang babala ay paalaala. Tama? Ng Diyos sa tao. Tama? Upang hindi mapahamak, kundi maprotektahan, magabayan, at malagay sa magandang kalagayan. Amen. Kaya kung tayo nakaka-receive o in advance tayo ng Panginoon, ang Diyos po ay laging nagmamahal sa atin. Hindi tayo pinapatamaan, kundi tayo ay ginigising upang maging tuwid ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo po ay tumayo.